faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribileyo na ibinigay niya sa akin na makapagbahagi po sa ating FBK. So, ang talata po ay babasahin ko po sa Kawikaan chapter 6, verse 32 to 35. Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal, sinisira lang niya ang kanyang sarili, masasaktan siya at habang buhay na mapapaya. Sapagkat ang asawang seloso ay sobra kong magalit at maghihiganti siya ng walang awa kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. So, dito ay makikita natin dito na ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa mag-asawa. So, married po, kasal, kasado. O, alam naman natin na ang kasal o ang marriage ay napakasagrado na kung saan ang lalaki at babae na naging mag-asawa ay pinag-isa na ng Diyos at ang pinag-isa ng Diyos ay wala na mismong makapaghihilay. So mababasa po natin sa Matthew po yun. So dito, makikita natin dito is nagbigay ng babala yung author po nito sa verse number 32 na kung saan ay sinasabi niya dito na ang sumisiping sa iba ay isang hangal. So, bakit naging hangal? So, dahil hindi niya naisip na ito ang ikakasira ng kanyang sarili at hindi lamang ang kanyang sarili kundi ang kanyang pamilya. So masisira po ang kanyang pamilya. So yun ang magiging epekto po pag nag-commit po ng adultery. So pangalawa is siya ay mapapahiya. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. So ano bang ibig sabihin nito na masasaktan siya at habang buhay mapapahiya? So mapapahiya siya dahil nag-commit siya na till death do us part nung sila ay kinasal pero hindi niya ito natupad. So nangako siya. So mapapahiya siya sa mga maraming una sa lahat yung mga dumalo sa kanilang kasal, mga witness na nandoon mismo sa kanyang kasal na kung saan siya ay nag-I do till death do us part. Pero hindi niya napanghawakan. So mapapahiya sa mga tao na naroon. So at hindi lamang sa mga taong umatin sa kanyang kasal, kundi sa pamilya niya. At gayon din sa pamilya ng kanyang napangasawa. So dito sa verse number 34, sabi dito, ito ay patungkol po sa yung kinabit mismo ng lalaki o sa asawa mismo ng kinabit ng lalaki or babae. Sabi dito, sapagkat ang asawang seloso ay sobra kong magalit at maghihiganti siya ng walang awa. So, katulad na lang po ng halimbawa na kung saan ay napanood ko sa tulpo na kung saan ay merong yung asawang lalaki ay parang nagdududa sa kanyang asawa na may kabit at ang kanyang asawa ay minanmanan niya kung meron ba talaga. So nalaman niya na sinundan niya ang kanyang asawang babae na yung asawa niyang babae pumunta sa hotel
At hotel na nung nasa hotel na sila, nahuli niya mismo yung kanyang asawa na sa loob ng kwarto kasama yung lalaki. So makita natin dito kung ano yung makita natin dito na makita natin dito na gusto ng lalaki na yun, patayin yung lalaki. Hindi lamang yun, kundi gusto niyang walang awa na ito ay pakulong dahil sa kanilang ginawa na uh, pakikiapid. So dito makita natin ito kahit magkano pang ibayad. So sabi dito kahit magkano pa ang ibayad kahit magkano pa ang ibayad niya ay hindi ito tatanggapin. So walang kabayaran yung kasalanan na kanilang nagawa. So, although may kapatawaran naman, pero tanggapin nila yung consequences. So ano ba yung consequences dito? Sila ay makukulong. So mapapatawad siya ng kanyang asawa, ngunit kailangan niya pagdusahan yung kanyang kasalanang nagawa na sila ay makukulong. So dito sa atin is sa Pilipinas, think 6 years po na pagkakakulong. So ano ba ang conclusion? Ano ba ang aral dito? Ang aral dito is lagi nating isaisip, lagi nating itatak sa ating puso kung ikaw man ay may pamilya na, kung ikaw may kasal, kung may pamilya na, may anak, lagi nating isaisip na ang pag-aasawa ay hindi biro dahil tayo po ay nag-commit sa Panginoon na kung saan ay ang marriage po ay sacred at walang sino man ang makapaghihiwalay. So hanggang dito na lamang po, and to God be the glory.